Home Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot. Where the real ones win, that I go Home Depot. Where the real ones win, that I go Home Depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot. Where the real ones win. Sa na mabali, papunta mamo-tama. Alo pag win na nag-alala mo, tama mo to ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Bibig ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abang mahal ko yung si Diday ko. diday ko, diday ko, Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL.
Okay, isang ligtas na umaga po sa ating lahat sa inaabot nitong ating ABN Broadcasting Network. Kami po ang inyong makakasama ngayong araw dito po sa ONP On Air. Kasama niyo po kami from Pulangi Fire Station. Ako po si Katropang G at kasama ko po ngayon si... Yes po, good morning po sa lahat. Ako nga po pala si Katropang Durs po. Ayan, so Katropang Viewers, marami tayong pag-uusapan ngayong araw. Yes po, ma'am. Maraming umaabang sa ating Facebook page ngayon at sa ating Facebook page. Magdami tayong mga kwadyan. So bago tayo magsimula, batiin muna natin ang ating mga officers coming from the Bureau of Fire Protection. Siyempre, una dyan, ang ating BFP Officer in Charge, Fire Chief Superintendent Wilberto Riconil Juancho. Good morning, sir. Good morning po, sir. And then, dito po sa ating Regional Director, Fire Chief Superintendent Junito F. Maslang, DSC. Ayan, welcome po Good sa morning ating po, sir. bagong Regional Director of Region 5, si Sir Benito Maslang. Good morning, sir. And of course, ang ating Assistant Regional Director for Administration, si Fire Senior Superintendent Walter B. Marshall. Sir, good morning po. Good morning, sir. And syempre, isang magandang umaga din sa ating kay Ma'am, Fire Senior Superintendent Bernadette D. Madrid, DSC. Good morning po, ma'am. Ayan. Siyempre, batiin din po natin ang ating Regional Chief of Staff, Fire Senior Superintendent Emily Endoma. Ma'am, good morning po. And good morning din po sa ating Albay Provincial Marshal, Fire Superintendent Jerickson P. Miraflor, DSC. Good morning po, sir. Ayan. Siyempre, batiin din natin katropa ang ating Acting Municipal Fire Yes, Marshal, po. Fire Inspector Vince Benria Emranyada. Ma'am, good Yes. morning po. Good morning, ma'am. And then, syempre sa ating Deputy Marshal, SFO3 Jomar Opicondo. Good morning po, sir. Ayan, good morning, sir. And of course, sa ating mga Section Chief na nandito at ating mga kapwa bumbero na naka-duty ngayon sa Pulangi Fire Station. Ma'am and sir, good morning po. Yes, good morning po sa inyong lahat. Syempre pala po ang aming mayor sa Pulangi. Syempre ang Honorable Giselle Richard G. Salceda. Good morning po. And sa mga LGU personnel po, good morning po. Ayan, so nabati na ba natin lahat katropang Yes, news? na bahat. Okay, so magbigay muna tayo ng update ngayon katropang news kung ano ba yung ating mga stations, update and accomplishment. Siyempre, unahin natin dyan yung ating OLP audit na nangyari kamakailan lang. Ay, Last opo. week lang. Yeah, tama ka Okay lang, dyan. katropa. Katropa. Bali yung inaudit sa atin, katropa, yung dalawang barangay. No? Yes po, yun po yung ating Barangay Basud and Barangay Ubaliw. Baliw, yes. Pasalamatan natin yung ating dalawang barangay, headed by yung sa Barangay Ubaliw, headed by Honorable Jose Nino Zamora, at yung sa ating Barangay Basud naman, si Honorable Ramil Bong Albea. Yan, salamat Yes, po good sa inyo mga barangay captains dito sa Pulangi. Yes po. Good morning po sa inyo. Kung nakikinig po sila, good morning po sa inyo. Ayan. Siyempre, ano ba yung mga tinignan doon, katropa? Yung ating mga OLP activities, kung nagagawa ba natin, ngayon, kung nagawa ba natin yung first quarter and second quarter na mga mandated activities, syempre, nung first quarter, di ba, ng CFPP for the No, nation CFPP. tayo, yung workshop, Opo. and then yung sa second quarter naman, yung ating mga house-to-house, House to house. yung house-to-house, yung ERPB, yung ating mga talakayan at damayang pangkabuhayan, yung mga seminars natin sa ating mga business establishment. So, yung ating audit team ay pinangunahan ni Fire Inspector Jeffrey Baldo at sila Sir Balasta and yung isa pang person coming from UPFM Albay. And so far, maganda naman yung ating Yung pinalabas na. yes, yung resulta ng audit natin. Kasi lahat naman ay na-comply natin yung mga activities Yeah. under OLP. Ibig sabihin, very good ang Pulangi. Yes, so, pati naman yung ibang mga Compliant. stations. Yes. Kasi lahat naman ata nakapag-comply sa atin. Diba? So, syempre, dahil sa dalawa lang yung barangay natin ngayong taon, maganda yung mga activities natin. Kasi nagagawa talaga natin. Nakapag-focusan. Yes. Nakakapag-focus tayo doon sa Kasi dalawang dalawang barangay. barangay. So, titingnan natin next year kung ilan naman ba yung ating magiging target under OLP. So, ano pa ang ating mga updates, katropa? Dito na sa number 2, katropa, no? Opo. Okay, dito meron tayong mga related activities para syempre sa ating mga fire safety inspections. Ayun. So bilang fire safety inspectors, Oo. continuous pa rin po ang Yes ating po. mga fire safety inspections sa ating mga business Yes, establishment. yung mga nagre-renew po, tapos yung mga new pa lang po ng mga business. Pwede po silang pag nag-apply po sila, syempre automatic after nila makapagbayad, i-inspection po namin. So kumusta naman ang target natin sa inspection katropa? Na aabot pa rin ba? Naabot, syempre, Okay. lagi kasi syempre,
dapat lagi tayong andun sa quota tayo. Kung ilan yung dapat laging 100% tayo. Okay, so very good. So dito naman tayo sa ating skills enhancement. So isa ito sa ating mga mini-maintain na mga activities, Yeah. prestations, di ba? So every Thursday, Every Thursday nagkakaroon talaga. tayo ng skills enhancement tungkol siyempre sa mga operational capabilities natin. It's either sa mga emergency medical services or activities na pwedeng mas mapaunlad or mag-grow tayo sa ating chosen profession. So maganda yun na every Thursday talaga nagkakaroon tayo ng enhancement. Kasi di ba, minsan nakakalimot na tayo kung ano ba yung mga SOPs o yung mga protocol na dapat ginagawa natin. So isa yan sa mga magagandang activity na nagagawa natin. And meron pa tayo, ano yung katropa? Meron tayo ditong BLS trainings. Ayan. So magkakandak pa rin po tayo ng mga basic life support trainings. Ang latest natin dyan na pinagkandakan is yung Serve Central, yung COIM. And at the same time, yung mga lying-in clinics natin na patuloy natin pinagkakandakan kasi isa rin ito sa kanilang mga requirement under Department of Health. No, so maganda na meron silang mga ganito, lalo na kapag sa mga business establishment kasi nakakapagbigay tayo ng mga informations and of course skills Yes, kung paano ba tayo makakapag-save ng mga buhay gamit ang CPR. yes. So, Kasi doon kasi katropa, di ba, kahit sila mga nurse, syempre, kailangan pa rin sila ma-refresh din. Parang same din sa work natin. lalo na tayo kasi hindi naman tayo mga medically inclined katropa. So although meron din naman tayo mga trainings pagdating sa BLS, so iba pa rin talaga na nare-refresh yung ating mga kaalaman at isa na yan pagdating sa mga ganitong skills. Yes. No? So yan yung Napapanahon siya palagi. napapanahon. Kasi lalo ngayon tag-ulan na, syempre meron tayong mga insidente na mga kung ano-anong mga aksidente dyan. Halimbawa yung mga nalulunod. Oo. Diba? So maganda to na nagagamit natin yung ating mga skills Yes. kung paano tayo makasave ng mga buhay. Tama ka dyan. Ayan. So, dito naman tayo. So, magandang balita po ito sa ating mga aspiring Yes, aspiring. applicants. Kasi ngayon po ay na-officially nagbukas na po yung ating recruitment application process dito sa Region 5. So, kung mapapansin mo katropa, magiging online. Okay. Online yung ating application sa recruitment. So, meron tayong tinatawag na e-hire. Ano po ba ito? Ito yung ating electronic hiring and information registry engine. So, kung before kasi di ba ang ginagawa natin, regional office, yung nagtitip-search, di ba? So, pumupunta yung mga applicants. So, meron tayong ngayong participation as per station. First station. Kasi pupunta sila ngayon sa atin kasi meron tayong mga ibang mga dapat gawin na dadaan sila sa atin. So, kahapyaw pa lang po yan ng mga instructions and updates kasi maghihintay tayo ng mga official updates ng ating Bicol dito sa ating regional office. So, kung mga gusto po ninyo mag-apply, meron tayo ngayong ilang kota ba yung alam mo ngayong katropa? Meron tayo dito sa lista natin katropa, 162 quota. Ayan, so ang dami. Yes, Sa madami. tingin ko, ito na po yung pinakamaraming kota ngayon ng Region 5. No Ikaw, po, kasi karamihan sa amin dati nasa 130, mga ganun. parang ito na yung Marami-rami na yan. Marami na po yung Ito yung 100. pinakamarami. Kasi nung time namin, way back 2010, ang kota lang namin 22, 23. So imagine mo habang yung taon lumilipas, dumarami na yung ating kota. Siyempre, kung marami ang kota, marami din ang mga mag-a-apply. Yes. So, Panigurado tingin yan. mo, mga ilan kaya yan? Ay, panigurado. Kung sa amin dati, 1,000. From 1,500. Ngayon, katropa yung last year. Last year ba yun? Around 2,000. So, pataas ng pataas. So yung mga imagine, nag-a-apply. ang dami nang gusto maging part ng BFP. So umaabot na ng thousands yung ating mga applicants. So Yes. syempre, dadaan sila sa tamang proseso para talaga makapasok, masala talaga, no? Dahil meron nga mga Facebook updates ngayon kung nagpa-follow po sila. Ano po? Kung sa Bureau of Fire Protection, sinabi doon ni BFP OIC ni Sir Juancho kung ano yung mga hinahanap sa mga aplikante. Ano po? So meron tayong 162. So meron tayong intended operational assignment allocation. So kung ikaw ba ay may skills, may innate nature ka na or skills pagdating sa pag-rescue, pwede kang makapasok under SRF, yung Special Rescue Rescue Force. So, Force. ilan yun? Meron silang bilang na Meron ditong 42 42. for Special Rescue Force. Ayan, so kung gusto maging SRF. So kung gusto naman na maging emergency medical service, EMS, pwede rin naman. So meron tayong allotted na 28. 20.
O yung mga medically inclined to, kung may Yes, mga mga nurse nurse. tayo, diba? Yung may mga alam sa first aid, sa BLS, pwede sila dito Opo. makapasok under EMS. EMS At syempre, mas pinakamarami yung sa sa operation. fire suppression Operation. operation na may bilang na 92. 92. Ayan. So, sa operation sila, fire suppression, so with a total of 162. So, sa tingin ko, ang update natin is, meron tayong 2 months processing Opo. katropa. So, good luck na lang sa ating pong mga aplikante na gusto pong makapasok sa Bureau of Fire Protection. And, kasi nga base sa announcement na ibinigay ng ating fire chief ay walang bayad Opo. ang pagpasok sa Wala po PFP talaga bayad. katropa. Inuulit natin yan, wala pong bayad. Ano po? Yes. So, yan ang ating magandang balita sa ating mga aspiring FO1 applicants. Kaya, apply na po kayo. Lalo na yung mga taga-Pulanggi dyan, Mhm. alam ko ang dami mga fresh graduates ngayon na Marami. gustong mag-apply. And of course, meron dyan yung mga datihan na talaga Nakailang ulit na na. nakailang ulit na. So hopefully, sana kayo ay mapili na at makapasok na kayo. At least may ikuha na sila katropang. May experience na sila. Alam na nila yung proseso. Ayan. Opo, Sa may mga age na sila. baguhan, okay lang naman yan kasi i-guide natin sila. Andito naman siya. Tutulungan natin sila dito sa fire station. I-assist natin sila kung ano ba yung mga dapat nilang gawin pagdating sa proseso ng recruitment. So maghintay lang tayo kasi yung latest na ibinigay na announcement ng Bureau of Fire Protection Regional Office natin is yung publication of vacancies, which is the 162, and kung ano ba yung mga allocations of manpower, saan sila papasok. Yes. So wala pang further announcement when it comes to the schedule of activities, katropa. Wala pa po tayong schedule of activities. So hopefully ngayong week, magbababa po yan. So abang-abang lang po tayo sa ating mga aspiring applicants. Kaya dapat muna sila ang katropa. Follow sila sa page mismo ng regional kasi doon talaga nagbababa ng ano dito? Ng announcement. No, yung mga updates. So naman, dapat i-follow nila. Follow Kasi dapat nila. online na tayo ngayon. So paano nila malalaman kung hindi sila updated sa ating mga Facebook page, sa mga Facebook accounts. So follow nyo lang po. Follow yan. nyo. So bago tayo dumiretso katropa, shoutout muna Shoutout. tayo sa ating 4 million viewers. 4 million, Ayan. grabe. Ang dami. Grabe. O, batiin muna natin si Ma'am Vivian Ariel Marisco ay Marbella watching, nanonood. Alam mo ba kung taga saan to? Taga saan kayo? Taga Mendes lang naman. Okay. Hello po, ma'am. Good morning po. O, syempre, sino pa ang nanonood dyan? Herg G. Sino yung Herg G? Hindi mo ba siya kilala? Medyo mag- Anong sabi niya? Sabi niya, Good good morning, ma'am and sir. Sir. Watching from si ka. Uwas. Uwas FX. pala. O, so, Ay, hello. Good hello po morning. dyan sa mga nanonood from Uwas Fire Station. Kamusta po kayo dyan? Yes. Salamat sa inyong panonood. Nakadagdag po kayo sa million views namin. Nakakadagdag kayo. So, salamat sa inyong support. Para po mas madagdagan, i-share nyo pa po. Share nyo. So, share natin. Meron pang isa. Sino pang isang nanonood? Hindi ko masyado pang nakikita. So, mamaya, babalikan ka namin. Yes. Okay. So, ano ba? Naibigay na ba natin yung mga announcement natin? Mga good news? Dito na tayo ngayon, katropa, sa ating highlights. So, since ginagawa na natin itong Oblan Ligtas na Pamayanan on air, ano ba yung goal nito? Siyempre, makapagbigay tayo ng mga kaalaman on how to prevent and suppress destructive fires. So, alam mo ba kung anong buwan ngayon, katropa? Month of July. Okay, so kapag July, sa tingin mo, ano ba ang ino-observe natin? Kasi pag March, Fire Prevention Month. O, so kapag July naman, ano ba? ang Meron tayo observe dito, katropa, National Disaster Resilience Month. Ayan. So, National Disaster Resilience Month. Kung before, ang tawag natin dito ay National Consciousness Month. Dati kasi Consciousness Month. Ngayon, ginawa na siyang Disaster Resilience Month. So, since July, anong season na tayo ngayon, katropa? Ano ba? Kapag July, dito na. Tapos na Rainy season na. rainy season na tayo. So, kung mapapansin po natin, every other day or minsan nga, Maulan araw-araw talaga. maulan. Opo. So, kapag maulan, may possibility na ano ba ang pwedeng maidulot nito sa atin. Siyempre, yung mga sapuan natin yan, baka magbaha yan. Yung mga lugar na bahain. May mga, lalo na dito sa Pulangi, meron tayo dito mga identified flood-prone area. So, isa yan sa mga disaster kapag July. Yes. Baha or flood. Ano pa, maliban dyan? Meron pa tayong Ano pa ba yung mga siyempre, sunog, hindi mawawala. Sunog. Diba, lately, ngayong palagi yan so dito. far, ngayong July, wala pa naman tayong fire incident.
Di ba? Wala pa Oo. akong natatandaan. Wala Meron pa. meron ba? Wala pa naman. Mga post-fire na. Tapos, fire, okay. Meron tayo yung yung pinag-rescue doon sa barangay, Alnay. and Combination yun sa tropa, yung sa parang vehicular kasi yun. Vehicular accident, nahulog Tapos doon sa nahusog ulan. din yung And sa Tangadahan, naisalba yun ng Naitaas ating naman mga, yung- taas ng ating mga personnel. at safe naman yun. So, yeah, syempre sa far, syempre hindi rin mawawala yung lindol katropa. Yes. Kasi Parang di ba, kanina, parang may naramdaman may tayo. naramdaman ba? Hmm. Kasi ang latest ngayon, yung sa ibang bansa, yung sa Venezuela, umabot na ng thousands, almost 4,000 yung casualty. Grabe. Imagine mo, Kasi malakas yun, ilang lakas. Kasi ilang magnitude yun, mga 7 point something na paabot na ng. grabe, mataas. So yan yung ating mga dapat na inaalam kung paano ba tayo makakaiwas or paano tayo maging prepared. Di ba, katropa? Yes. Kasi pag nasa 8 na ang magnitude, super lakas na yan. Kasi yung nakaraan ba, ay anong buwan ba yun yung maraming yung limit doon? Latest lang sa Sarangani, di ba? Oh, So, yun. Kasi grabe talaga nagsibagsakan talaga lahat ng magusali. Kasi kahit siya yung katropa konkreto, as in unsafe po talaga yan pag once na nagkaroon ng lindol. Mga nasa 7 to 8 magnitude. Super lakas na. So ano ba mga dapat natin gawin? Siyempre, unahin muna natin sa sunog, diba? Yes. Sa fire. Kasi yan ang ating mandato, fire prevention and suppression. So ano ba ang ibibigay mong mga tips na tropa kung paano tayo makaiwas bago? Ano ba yung mga dapat natin gawin para hindi tayo masunugan? Ikaw ba? Ano ba ang mga measures mo sa bahay ninyo na ginagawa para hindi tayo masunugan? Siyempre, ang ginagawa muna natin dyan, huwag po tayo mag-i-impact ng mga flammables. So, pag may mga, yung mga iba kasing bahay dyan, kunyari, di ba, nagkakaroon pa tayo ng crisis sa gasolina, mahilig sila impact ng mga gas. So, delikado yun. So, iwasan natin. Tama ka dyan. Kasi last week lang, katropa, may in-inspection yung ating mga fire safety inspectors. Kasi dumulog dito yung barangay captain ng Magurang, si Honorable Recasio ba yun? Si Kapitan. Kasi may concerned citizen na nag-report sa kanila na meron daw nangangamoy No. na flammable liquid doon sa kanilang barangay. So, ano ba yung ginawa natin? Siyempre, pinuntahan, and of course, in-inspection, kung meron ba yung permit. Yun pala, storage Oh, area yun. Pero yung business permit niya nasa punto. So, ngayon, ang sinabi ng ating dito, chief officer, syempre mag-secure siya Opo. ng storage Storage kasi. clearance and yung conveyance clearance. Yes. Para talaga naman, kapag nareklamo siya sa barangay, meron siyang permit. And of course, hindi lang sa permit, dapat yung proper handling. Yes, tama. Diba? Kung saan ilalagay yung ating yung kanyang mga flammable liquid. Yes, Kasi high hazard yan eh. High hazard. Diba, Yan. Kasi gasolina yan. yun. Dapat meron siya doon, tinatawag na, ano tawag dito? Yung gagamitin natin in case na magkasunog, dapat meron siya doon. At least, fire extinguisher. Yeah. Para in case na merong insidente na ganyan, meron siyang fire protection. Yes. Pang first aid. Pang first Diba? aid natin. Pang first aid. Pang So, huwag mag-impact ng mga flammable liquid. Or kung mag-impact man tayo, make sure na malayo sa ating kabahayan and meron tayong mga proper storage or may proper handling tayo. Yes. Diba? So, ano pa, syempre, pa-check natin yung ating mga electrical outlets, connections, yung mga wires sa bahay. Dapat sa mga registered, mga electrician. Kasi delikado yung pong mag-DIY. Yung iba kasi, gusto nila sila yung nag-DIY. Medyo delikado yun sa kanila. O, kasi Safety din nila. nagtitipid eh. Kasi syempre mag-hire sila ng barangay electrician o magbabayad o magkano pa ngayon yun. Eh marunong naman ngayon ako, yung YouTube ko lang kung paano. YouTube na lang. Kung may latest na kuryente ngayon, di ba, yung sa First District, yung fish vendor na kuryente, kasi pag park ng motor niya, may timing na may bumagsak na kable doon. Sa kasamaang pala doon, na tsambahan. So, syempre, minsan kasi dapat maging kin-observer tayo sa mga hazard sa ating kapaligiran, katropa. Kahit Kasi, nga katropa yung alam mo yung katropa yung nabalita, baga sa balita, yung ano daw dito, yung nagbibideo okay lang, namatay yung content creator. imagine mo, bakit? Ano ba nangyari? Kasi ang nangyari nun pala, syempre, Feeling ko hindi maganda yung Ayun. process. yun, Dahil ba doon? baga kayo namatay, pangit kasi yung boses. Pero ang nangyari kasi nun katropa, ang iniimbestigahan nun, baka daw, basa yung kamay. Yan lang. Kasi baka nag-swimming, di ba, galing sa... Yan ang problema. Pag, halimbawa, hinahawakan natin ng basa, yung ating mga... Grounded po siya. syempre, grounded, pwede tayong ma-electrocute. Yeah. Di ba? So, alam natin na ang water is a conductor ng electricity, di ba? Very So, pag ganyan, Hazardous po. hazard yan, automatic, dapat, hawak tayo sa mga electrical outlet, make sure na ang ating kamay ay Dry up. dry, hindi Tapos, basa. huwag po tayo maghawak ng mga mic kung nakapaa tayo. Kasi Tama diretso ka rin. tayo sa ground. Kumbaga,
delikado po siya. Ayan, so sa electrical naman. So sa mga bahay naman po tayo, kasi meron tayong mga instances or incident dito sa Pulangi in which meron tayong mga fire incident na ang cause is open flame. Yes, okay. O unattended cooking. Yes, palagi. Nangyari yan sa atin dito. So, hinihikayat po namin yung mga naninirahan sa mga kabahayan kasi masyadong mataas ang risk na magkaroon ng sunog sa mga residential dala ng kanilang mga everyday routine. Siyempre, nagluluto, di ba? O sa kapagluluto, ano ba ang ginagamit natin, katropa? Minsan, ang ginagamit nila, yung iba, hindi naman afford yung LPG, yung kalan. Yung iba, dun pa rin sila sa mga panggatong. Ayun. So, dapat mismo yung panggatong na nababantayan nila. Yan. So, wag iiwanan. Yung Diba? iwan. Kung iiwanan man nila, yung mga niluluto nila o yung panggatong, make sure na talagang wala, napatay na, diba? Patay na siya. Yung tipong hindi na siya mag-create ng fire na pwedeng mag-cause na masunog yung buong bahay. So, kaya ibilin nila. Yes. Kung alis sila, ibilin nila. Ibilin. So, do not leave your cooking Unattended. unattended. So, Yes. dun yun. Sa mga LPG naman, kung meron latest na balita doon sa nakita ko sa balita, yung sumabog na LPG. Hindi naman dito sa atin yun. Sa ibang lugar. Kasi ang nangyari, magpapalit pala siya ng LPG tank, pero nakabukas doon sa kalan. Yun daw. O, hindi niya napansin, pagtanggal niya, pag-detach na ngayon ng LPG, parang hinigop daw nung hangin, parang hinigop yung laman ng gas ng LPG. Kasi heat baga yun, di ba? Opo. So, may ignition na, may burning. So, pag ano, automatic, syempre, sumabog yung Nagkaroon. LPG. Buti na lang, walang casualty, pero meron tayong mga injured yung nakatira doon. Kaya isa rin sa mga dapat na binabantayan natin is yung ating mga LPG. LPG. Kasi Ano ang dapat dapat gawin? dapat kasi talaga yung katropa na maintain natin yan at the same time na check natin. Okay? So, madali lang naman ang pag-check niyan. Meron tayong tinatawag na yung H2O and then yung sabon. Yung bubble test. Yes, bubble test. So, Okay? effective yan. Effective So, yun. at saka hindi lang pag-test, syempre yung cleanliness, yung proper housekeeping kasi dyan Yes. nagmumula yung mga pwedeng mag-cause na masira yung tangke, yung mga mantika Yes, na mga mantika. pumitigas. Diba? So kapag ganyan, Sebo. tumigas yung sebo, nagiging brittle yung hose na Yes. nagkakasira, minsan nabubutas na, Nagkaka-crack. Tapos nagkakaka. doon yung singaw. Yan, yun ang lumalabas yung singaw. Yes. So lagi natin, panatilihin po natin na lagi maglinis ng ating mga LPG tanks. And of Right. course, bumili lang tayo sa ating mga authorized Dealer. dealer seller ng mga LPG. O huwag tayo doon sa mga, alam mo ba yung mga paihi, yung mga tinatawag na kapakargahan mo kung saan lang, kasi hindi naman pala Hindi authorized. sila So, certified. dapat po nating bantayan or magi tayo responsable sa paggamit, pagbili ng ating mga LPG. Basta isipin nila lang, huwag sila magtitipid. Kasi konti lang yung diferensya sa kapalit is yung safety nila. Ayan. Kasi tayo mga Pinoy, katropa, syempre, dahil sa nagtitipid tayo, dala ng kulangan sa buhay, nakukompromise yung safety natin sa bahay. Diba, sanay tayo dyan na kapag okay pa naman ngayon yan, Pwede pa. huwag natin palitan kasi nagagamit pa. O anong gagawin natin? Re-remedyohan Yeah, lang. O ngayon, papalitan natin. Pag talagang, anong nangyari? Pag may nangyari. na. Diba? Kasi dapat lagi tayong prepare sa bahay, no? Kasi sabi nga natin, preparedness is not expecting the worst to happen, but being ready when unexpected happen. So, tayo dapat prepare. Kung dumating ba yun, ready pa tayo. Kasi minsan, ang sinasabi ng ibang tao, hayaan mo na. Hindi pa naman nangyayari. Di ba, katropa? Sabi, preventive is better than Yes, so preventive best is, lang. okay. So, ano pa? Yun yung mga bago. Diba? O habang may sunog naman, ano ba ang mga pwede nilang gawin? Okay, so, syempre dito, katropa, pag once na nasunog, kunyari, example, pag nasunog tayo, di ba, may tinatawag tayo, dito, drop, over, and, Yung stop. stop, drop, on. Nalito na ako dun sa earthquake. SDR pala yun. Stop, drop, and on. Okay, parang sayaw lang eh. Sa fire yun. Yeah. Sa earthquake naman, meron tayong safety Lock over. procedure, yung lock over Back over, board. Diba? So tama yan, na kapag halimbawa nakot tayo ng fire, ang gagawin natin is to stop, drop, and roll. Para naman, syempre, mapatay yung apoy. And syempre, nikayatin natin yung ating mga residente, yung ating mga tao dito sa Pulangi, na kapag may sunog, unahin mo nang tumawag, katropa. Kasi ang nangyayari talaga minsan, inuuna pang mag-live bago tumawag. Kasi minsan, sinasabi nila, akala nila lagi tayo naka-online. Hindi naman tayo nakakapag-Facebook lahat, di ba? Sinasabi natin yan every time na nagkakandak tayo ng seminars na dapat kapag may sunog, dahil nga sa isa sa mga karakteristik ng sunog is fire is fast. Yes, So dapat meron tayong mga contact numbers ng ating nearest
fire station. Naka-view siya So, dyan naka-view, sa- makikita po sa harap. ninyo dyan sa ating screen kung ano ang contact number ng BFP Pulangi. So, kung walang contact ng BFP Pulangi, meron pa namang isang pwedeng tawagan. Sino yon katropa? Kapitan, pwedeng tumawag sa kapitan. Para at least pwedeng i-relay nila. Kasi may mga contact number naman po lahat. Okay. Yung kaninang sinayaw natin nung nagbigay tayo, ano yung tugtog doon? Somebody called 911. Tumawag po sa 911. Pero, mas maganda po na direkta na kayong tumawag sa amin para agaran po ang aming responde sa inyong lugar. Kung halimbawa man na may, okay. Ano pa ba ang mga pwede natin gawin? Halimbawa, nasusunog na yung bahay natin. Maliban sa tumawag, maliban sa stop, drop, and roll. Siyempre, Dapat po tayo dyan. Mag-help na rin tayo. tumulong tayo. Tumulong No? tayo. Or kung pwede rin naman katropa na kaya nating labanan, gamit ang Bakit relay? bakit relay. Kasi Ayan. dun, kumbaga, yung training natin sa kada barangay, yung sa SIPAG. Yung sa Stephen, yung sa mga community fire auxiliary group. Kasi marami kasi dyan katropa na papansin mo, nauuna agad yung video, imbis na tumulong. Diba? Yun ang nakakalungkot na ginagawa ng mga Pinoy. Kasi imbis na mag-help sila, makakabawas na, kumbaga, habang nag-aantay sa mga responder, kumbaga, ang ginagawa nila, video lang sila ng video. Hindi sila yung tipong tumulong na, tipong makalis lamang Yeah. yung sa... Siyempre, unahin muna natin tumulong bago mag-live, di ba? Yes, tama. Kasi maganda rin yun na dapat talaga may sense of bayanihan Yeah, yung ating mga community sa May mga initiative talaga O tayo. kasi, maganda and malaki ang naitutulong ng Bakit Relay, yung nagbabaldi-baldi sila. Kasi while tayo, tinawagan tayo, syempre hindi naman tayo agad-agad makakapunta sa kanilang lokasyon, so at least may initial response na sila to conduct or to perform Bakit Relay. So magandang example yan na napapractice natin sa ating mga SIPAG members, katropa. Ma-train natin sila. Kumbaga, atis na parang yun ang first aid nila habang nag-aantay sa pagre-respond nila. Ayan. So pagdating natin, so syempre sa atin na ngayon ang responsibilidad. So maganda yan. So ano pa, halimbawa kapag nasusunog na talaga yung bahay o yung buildings, evacuate agad. Yes, evacuate. Diba? Pinaka-importante dyan talaga, huwag nang babalikan yung mga gamit. So, Kasi life pa rin ang pinaka-importante. O, paano Kaya may pag- naiiwang Yan. cellphone. paano yung katropa kung halimbawa paglabas mo may naiwan ka palang kapamilya, sa tingin mo ano ba yung magiging response mo being a firefighter? Siyempre, unahin natin yung family nila. Lalo na kung may mga naiwan tayong senior, mga PWD, tapos mga bata. So, Ayan. unahin natin mag-save. So, ang priority natin when it comes to evacuation, yung ating mga vulnerable individuals. So, sinabi mo kanina, yung mga elderly natin, yung mga senior citizens, yung ating mga PWDs, mga person with disability, yung mga bata, Bata. di ba? So, tayo, mga able naman tayo, Yeah. mahuli tayo. And lagi nating tuturuan yung mga kapatid, magulang, or even yung mga anak, kung saan pupunta, ano ang gagawin kung halimbawa magkaroon ng sunog sa ating bahay. Kahit mag-account sila dapat. Yan, importante yan yung accounting ginagawa natin kapag nag-drill, yung head count. Yes. Kasi dyan natin malalaman katropa kung meron bang naiwan Naiwan. na miyembro ng ating kapamilya. Kasi yung mga bata, wala pang masyadong alam yan eh. Ang ano lang nila kapag natatakot, nagtatago Tatago sila. O ngayon, dahil sa may nasusunog na part na sa bahay, nagtago sa halimbawa, sabihin natin sa banyo kasi may Yes, tubig. O hindi natin ngayon alam na meron palang gano'n na nagtago. So, Nagpatik. bumalik pala yung bata. So, importante yung head count. Yes, head count. Even sa school, kapag nagkakaroon, kasi ngayon, di ba, mapapansin natin sa balita, sunod-sunod yung mga earthquake, di ba? Yes. No. So, maganda na i-practice natin yan sa mga eskwelahan, lalo yung mga teachers, turuan yung mga bata, na kung pupunta sila sa safest area, make sure na sa open. Yes, O, okay. katropa, di ba? Para at least doon, safe sila kasi kung sakaling, minsan kasi katropa, di ba, pag nagkaroon ng sunog, minsan nga, pag may earthquake, may kaakibat na sunog, di ba? So, Oo, doon sinusundan pinaka-safe yan. talaga, open talaga ang pinaka-safe. Ayan. So, yan yung mga gagawin natin or ng ating mga community if in case na meron ongoing fire. So, Tama. pagkatapos naman ng sunog, ano naman kayo mga pwede nilang magawa? So, syempre, i-reassess nila yung kanilang bahay. Yes. Kung ano ba yung damage. Yes. Kasi, di ba, kahit mga semento na yung mga bahay natin, concrete, kapag nasunog yan, may mga damage pa rin naman yan, nagka-crack yan katropa. So, kapaayos natin yung mga electrical connection natin kung yun yung involved. So, lagi nating i-check, i-maintain yung ating
safety sa ating mga Tapos bata. dito, katropa, bawal tayo dito, katropa. Kunyari, ikaw yung may-ari ng bahay ng sunugan. Bawal tayong pumasok after ng sunog kasi delikado pa rin. Baka mas magsibagsakan. Oo, nangyari yan. Alam mo ba, katropa, nung may fire incident sa Puso, nung nasusunog kasi yung bahay nung isa sa nasunugan, habang nagkakandak tayo ng fire operation, yung babae talaga is pumapasok sa kanyang bahay. Kasi yung wallet Kasi, daw. ayun, kinukuha niya yung kanyang wallet kasi daw para may maisalba siyang pera. Although okay naman yun, pero isipin pa rin natin yung Yung safety, safety di ba? natin. No? Yung pera kasi makukuha naman natin yan. Yung life kasi, paano kung pumasok siya, nagpilit siya, tapos nabagsakan siya, o di ba? Life pa So, niya. kaya importante na kapag may fire incident, kino-coordinate natin yung area. Yes. Then Siyempre, after, kasama natin dyan yung ating mga barangay officials. No? So, sa ating mga kababayan dyan na nasusunugan, ang kailangan lang naman natin sa kanila is kooperasyon. yes, Diba? cooperation. Makikooperate sila sa atin. Huwag nilang mamasamain. Oo naman. Kasi yung iniisip kasi nila minsan, bakit nga ayaw kong papasukin, ako naman yung may-ari. Siyempre, ayaw namin i-compromise yung lives. Tama. Kasi baka doon pa sila makasig. Yan. So, yun yung mga fire safety tips natin na tropa sa fire. Yes. So, dito naman tayo ngayon sa Lindon. Kasi Ganda. yung fire, at least kahit papano, mapipredict natin yan, di ba? Okay. So, pwede siyang, anong mga gagawin natin kapag may earthquake? May earthquake. Yung kanina, yung mali ako, yung duck cover and all, okay? Yung pinaka-ginagawa talaga natin yan. Pag once na may lindol, okay? So, syempre, pag once na nagkaroon ng shaking, magdadak muna tayo. Okay? Ayan, tama ka dyan. Kasi, ang nangyayari kasi ngayon na tropa, kapag may lindol, ang ginagawa ng mga tao kapag nasa loob ng bahay, lumalabas agad sila. Oo. Diba? Lumalabas agad. Pero ang pinaka-safest way to do is to perform first the duck cover home. Kasi kung lalabas tayo ng bahay, tapos meron pa ng mga pwedeng bumagsak sa'yo dyan, ngayon nabagsakan ka pa, ng halimbawa, poste, timing, paglabas mo ng bahay, bumagsak, o di yung katatakbo mo na para maisligtas yung buhay mo, mas lalo kapag naano ngayon, Yeah. nahirapan, di ba? Bali, yun kasi katropa, yung duck na sinasabi nila, yung in case na magkaroon talaga ng pagguho, at least may chance ka pa ng survival. Kasi nga, once na natabunan, may chance ka pang mabuhay. Kaya yung mabagok ka baga. Di ba, natin ng katawan natin. Lalo na yung nape natin. Yung, Ay, nasa pag once bahay. na, sa batok natin, pag tinamaan tayo dyan ng mga bagay, ng mga hard objects, baka yun pang pahamak natin. Kaya, mas ina-advise na mag-duck muna tayo bago tayo labas. Silabas yan. Cover home muna. Then after, kung wala na talagang shaking of the ground, wala na yung lindol, katopa, tayo. Doon tayo sa open ulit. Okay. So, ano pa, syempre, kung nasa labas naman tayo, lumipat tayo sa may bukas na lugar, ibig Yeah. sabihin, open space talaga. Kasi sa fire, kung halimbawa may sunog sa isang building, sa isang parte, o sa isang, pwede tayong pwede tayong mag-assemble. Yes. Pero sa earthquake na tropa, ang hinahanap talaga is open Open. space. So, importante yan sa mga estilahan. So, na-encourage natin sila na kasi meron nangyari last time niya sa Sarangani, siguro dahil sa kulang yung open space nila, even sa covered court, nag-assemble sila. Ayun. Eh, Kasi, So, yung magnitude ng lindol. Paano ngayon yan kung bumagsak? So, syempre, di ba, mapapahamak sila. So, humanap tayo ng safest way. yes. Or refuge Walang area. cover, kumbaga. Kasi kahit sabihin natin court, malawak, meron pa rin cover yung court. Basta nasa open lang talaga. Okay, tama ka dyan, katropa. So, magpaalam muna tayo ng mga ilang sandali kasi magko-commercial break tayo commercial break. base sa ating technical support na si Sir Jonathan from ATN. So, abangan niyo po, katropa, ang aming mga pagpapatuloy na discussion after po ng commercial break na ito. Babalik kami after Babalik ng po ilang kami ng paalala. ilang paalala. Maraming salamat. Dyan po muna kami. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey
kay TCL. Adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby. Let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sampai na mabadi papunta mamo tama. Alo pagway na nag-aaral mo tama mo ba? Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o di ba ang dali? Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB Audio, Dalaga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o di ba ang dali? Astro na DB Audio, Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Dalaga Home Depot. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Bibig ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, senior women's at cute. Outing mahal ko yan si Diday ko. diday ko, diday ko, Hello po. Kami po ay nagbabalik after ng ilang paalala kanina. Kasi pagpatuloy natin katropa yung pinag-uusapan natin tungkol sa Earthquake. Yes. Kanina pala katropa kasi dito kasi sa iswa natin, guide natin. Nabasa agad natin yung habang. Habang yon yung sa during earthquake, yung Dakpo Bernhold. Dito muna tayo siyempre sa bago. Ayun. Okay, paratis bago matapos din tong natin, OLP on air. Maubos natin yung before, during, and Ayan, after. tama ka dyan. So sabi dyan katropa, sa bago dapat alamin natin kung nasa ligtas na lugar ba tayo. Mhm. Siyempre, titingnan natin kung meron pa tayong fault line. O, diba? So Kasi dito may sa Albay, sa tingin mo meron ba tayo dito? Oo, meron dito. Pili ko lang masyadong kabisado katropa alam. Pero alam ko may mga fault line talaga dito sa Albay. So sana naman, huwag tayong
maka-experience ng ganun kalakas na lindol katropa. Kasi alam mo naman, meron tayo ditong bulkang mayon. Oo, Bulkan So, Mayon. mahirap yan. Prone talaga tayo. Na kapag halimbawa nagkalindol, may possibility na yung ating mayon dyan, yung ating mga beach baga, di ba may mga karagatan tayo dito, may mga ano tayo. Possible tsunamis. Yan, pag tsunami. nagkaroon. So, tayo, nandito tayo sa lowland area, ang titingnan natin dyan, yung mga nakatira sa mga matataas na lugar. Di ba? Kasi pag may earthquake, pwedeng magka-landslide, Huge landslide. mga magpapagsakan dyan. So, una natin gagawin is alamin natin kung saan ba yung lokasyon natin. Diba? Kung nasa fault line ba tayo, kung meron bang mga matatarik na lugar dyan na pwede nating alamin para mas lalo tayo makaiwas sa Okay, di tayo, mga ready mga aksidente na pwedeng mangyari kapag may lindol. So, anong pa katropa? Okay, dito sa pangalawa katropan, maghanda na ng emergency kit or go bag. Ano ba yung go bag? Ano Go ba ang bag. laman ng go bag na yan, Go katropa? bag, yan yung mga dapat pinadala natin pag once na nagkaroon ng mga ganyang sakuna. Kasi dyan natin makukuha yung mga pang first aid natin, yung mga kailangan natin Kain, pagkain, tubig, flashlights, mga batteries, diba? Mga power banks, ano pa, whistle. whistle, yeah, whistle ang pinaka. Kasi kung halimbawa matrap tayo sa isang lugar, mataganan tayo, at least kung may whistle tayo, magagamit natin yun. May sound tayo. Para malaman nila na, uy, meron pala doon natitira pa kasi may nag-whistle. Yeah. So, yan yung mga laman ng ating emergency Go bag. bag or go bag. Bali, ang gawin natin dyan katropa, ilagay lang natin yan sa isang lugar kung saan madali natin hugutin, kunin. And makita ng mga tao sa bahay, lalo na yung mga bata. Yes, diba? papa. Turuan natin kasi mga masunod yung mga bata. Bali, attentive sila. Pag narinig nilang may ganun palang kinukuha, kukunin talaga nila. Yan. At syempre, at bago, di ba? Kung halimbawa man, na sobrang malakas, no, yung ating lindol, anong sabi dyan? Sumali sa mga earthquake drills. So, importante yan. So, ngayon, dahil July, National Disaster Resilience Month, katropa, meron tayong mga schedule of activities ng mga earthquake drills sa mga eskwelahan. Yes. No? So, meron tayong ngayong schedule dyan sa St. Peter's Academy. Kailan Yeah. yung katropa? Siguro next week magkakanap tayo dyan ng earthquake drills. So, kapag may mga earthquake drills, hindi kayo pa sumali. Yung sumali. Huwag sila mahihiya. Huwag mahihiya kasi minsan may mga tao na hindi sila interesado. Yes, hindi sila. Akala nila parang joke-joke lang daw yan. Napapanahon po yan kasi lalo na ngayong napaka-prone na po natin sa lindol. Pag napapansin nyo, hindi siya yung gaya dati na magkakaroon lang ng lindol, isang beses lang sa isang taon. Ngayon, Ngayon, parang sunod-sunod. sunod-sunod siya talaga. Sunod-sunod talaga yung lindol natin ngayon na nararanasan. So, dapat talaga makisali Makibahagi tayo, tayo. makialam. Kasi base sa tema ng ating National Disaster Resilience Month, ang sabi doon, naghahanda, ayan na ito, ang sabi dito ay naghahanda at kumikilos tungo sa isang panatag na bagong Pilipinas. So, paano ba yung paghahanda? Siyempre, pakialam tayo, makibahagi tayo, pakimarites tayo, katropa. Mas okay na yung katawan doon tayo makipag-marites. Yan. Pero sa mga impormasyon na magagamit natin, di ba, sa ating mga Imbis yung chismis sa mga kapitbahay, mga kaaway. yan. Iwasan natin yung Importante. pag-chismis na mga buhay ng may buhay. Ang pakialaman natin yung kaligtasan natin, di ba, yung safety natin. Yun ang ibigay natin information. Huwag yung information ng kapitbahay natin. Tama ka dyan. Yan. So, lagi tayong makialam. Yan, alam. Diba? Sa mga updates or mga post ng ating mga MDR-RMO. So, ay itong MDR natin ngayon, may mga series of activities sila when it comes to the observation or celebration of National Disasters Month. So, syempre, meron din tayong dyan yung mga drills natin. Yes. So, ano pa, katropa? Yung last Meron natin sa bago earthquake, planoin ang evacuation at meeting points or exit plans. So, ito, syempre, kailangan natin itong ibigay sa family natin. Kung saan ba tayo magkikita-kita in case magkaroon ng earthquake. Okay. Importante yan, katropa, lalo sa mga eskwelahan, yung mga evacuation plans. Di ba? Nung nag-CERT tayo, nag-CERT and CERT under exclusive initiative, yung sa OLP activities natin, meron tayong tinatawag na School Emergency Response Plan. Yeah. So, nakapaloob po dyan kung paano yung paggawa ng mga evacuation maps na meron dapat ang kada building. Yes, No? tama. So, hindi lang dapat yung vicinity map yung meron. Kasi meron mga malalaking eskwelahan katulad ng PGCHS, Yes, diba? Yung ating alumni, school. O yung kada building dyan, dapat may mga nakapost na mga evacuation plan dyan kung ano yung gagawin if in case na may lindol. Diba? Saan pupunta? Saan yung mga fire exit natin? Saan tayo dadaan?
Yan yung dapat na mga alam natin. Yes. Di ba, katropa, sa mga eskwelahan and even sa mga business establishment. Kahit pag nagkakandak tayo ng seminar, una kong hinahanap, meron po ba kayang evacuation plan dyan? O pag sinabing wala, ay dapat po meron tayo. Yes, kailangan po talaga. Lalo na yung mga Requires malls. Kasi yung mga, paano magagay yung customers when it comes to evacuation kung hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kasi So, maraming mahirap yan. mga, pabaga dyan sa mga customer, mga hindi taga dun sa lugar. Ayan, Kasi yung yung iba, mga tayo lang. napadaan lang, eh di nila alam kung anong gagawin in case of emergency, di ba? Hindi nila alam kung saan yung exit, saan yung mga pwedeng puntahan in case of emergency. Makikita dyan sa mga evacuation plans kung saan yung location ng mga fire extinguishers. Yeah. Kasi dyan mo makukuha, magagamit kung asan ba nakalagay o kung hindi naman nakalagay sa evacuation map, di maghahanap-hanap pa Yeah, sila. maghanap. Meron kasi tayong mga nakikitang establishment na ang location ng mga fire extinguisher hindi visible. Hindi. Yung iba tinatago. Pag tinatago mo, saka ilalabas. Yun yung Ngayon, sinasabi natin, inspection na kasi dapat na-experience mo yan kapag nag-i-inspection, nakatago. Nakatago. Minsan yan, kinakalawang na, Oo. madumi. Yung iba nga sa sobrang kalawang na talaga, yung iba, pinaninirahan na ng mga gagamba, ipis, grabe. O defective na akala nila dahil sa meron silang fire ex, ligtas na sila. Oo. O yun pala, paggamit, sira na pala katropa. Yun ang maling gawain nila. Kung sabi nila, ang siguro ang mentality ng mga tao is pag-inspection lang. O Hindi siguro nila- ilabas mo na, linisan mo kasi may inspection. Oo. O after naman ng inspection, ito tayo Papayaan na naman. naman. O yan ang nangyayari sa atin, di ba? So dapat, Ingatan natin. ingatan, iwasan natin yung mga ganyang pagkakataon na pinatago. Tinatago. O, maliban dyan sa CERT, meron din tayong tinatawag na CERT, yung School Emergency Response Team. Diyan po natin makikita kung merong mga roles and responsibilities or may mga tasking Yes. yung mga teachers natin sa mga eskwelahan. Ano, yung mga faculty. Yes. Kasi mahirap magturuan ka tropa pag may aksidente na or may So, incident. ikaw ngayon yung ano, O, kasi ba, ikaw yung principal, wala kayong CERT, wala kayong School Emergency Response Team. Anong, di ba disorganized? disorganized. Magiging So, disorganized. hindi siya magandang tingnan, lalo pa nagkaroon sa emergency. Yung nagtuturoan yung iba, di ba? Pero kung meron tayong response team, meron tayong organization, o sino dito sa evacuation, sino ang in charge, sino naman yung sa first aid, di Yeah, ba? tama. Sino yung sa firefighting. Maganda na mag-develop tayo ng mga ganyang response team para meron tayong roles and responsibilities kada. Kasi hindi naman ibig sabihin, bahala na yung principal dyan. Bahala na sila. Wala akong Oo. pakialam. Di ba? Pangit yung gano'n. Kasi dapat meron tayong contribution. May participation tayo sa ating mga eskwelahan, Yun lang. even sa mga bahay, kung ano yung gagawin natin. Yes, tama ka dyan, katropa. So, pagkatapos naman katropa, ng lindol, meron din tayo. Yung, di ba, meron ka tayo kanina bago and during. So, meron tayo dito pagkatapos ng lindol. So, sabi dito, suriin ang kaligtasan. Building. So, syempre, same pa rin kanina, i-observe pa rin natin yung paanong lugar natin or yung bahay ngayon natin or yung school, kung safe pa rin ba siya. Yung unsafe, huwag muna tayong papay. Okay, dito pa, sabi dito makipag-ugnayan sa pamilya otoridad. Yeah. At otoridad. Kasi kung halimbawa, magkahiwa-hiwalay tayo, nangyari yung insidente, yung lindol. Siyempre, pupuntakin natin yung ating mga kapamilya, yung ating mga otoridad, o ano na ba yung update? Yes. Saan ba yung Para malaman kung- epicenter? Ano ba yung damage? May mga casualty ba? So, dapat dito na papasok yung pagkamarites natin. Yeah. Katropa. Diyan dapat. Ito yung mga good maganda example kung paano natin i-exercise yung pagiging marites. natin. Kasi Diba? makakalang naman eh. Doon na lang sa mga magandang pagbibigay ng impormasyon. Yan. So, doon ka dapat. Ano pa, katropa? Iwasan ang mga, Iwasan ang Delikadong mga lugar. delikadong lugar. same pa rin. Bali, mag-iwas pa rin tayo sa mga delikadong lugar. Kahit after na po siya. Okay? Iwas pa rin tayo sa mga pwedeng magsibagsakan. So, doon pa rin tayo sa may open space hanggat hindi pa natin na de-declare na okay na po talaga. So, syempre, kung halimbawa may mga crack na dyan na daanan, hindi mo alam, crack na pala, tapos pagdaan ng sasakyan mo, bumagsak. So, Problema yan. So, ano pa, maganda sa after. So, marami po yun. hindi naman kasi ibig sabihin na kapag nilindol kayo, tapos na. Yung Ba nangyari yan sa Sarangani na ang dami pang naitalang aftershocks. So, minsan na, mas malakas pa yung aftershocks eh. No, mas Diba? malakas Kesa po dun sa siya. unang, Oo. naramdaman na. Na mismo during shaking. Ay, Kasi mas delikado daw yung mga aftershock. Kasi minsan, kampante na yung mga tao, nagiging relax na sila. Tama ka dyan. So, yun yung ating mga tips. Ano Yes. po? Tips pagdating kung paano makaiwas sa sunog, tips kung paano tayo makaiwas or maging ligtas kapag halimbawa may lindol. So, dahil nga sa ngayon ay July, tag-ulan, alam naman natin kung paano mag-prepare or maghanda pagdating sa mga bagyong katropa. Opo. Kasi paulit-ulit na tayo dito, binabagyo. Dito, Sanay na tayo. Sanay na tayo kasi Sanay na lagi tayong dinadaanan.
So alam na natin kung ano mga gagawin natin. Meron tayong tinatawag na preemptive evacuation. Kapag nag-advise yung ating mga local government unit na mag-evacuate, i-follow na po natin. Huwag na makipagmatigasan kasi yung safety din nila yan. Kasi ang iba dyan, lumilikas pag talagang yung makikita ko yung Delikado sitwasyon, na. delikado na. Oo. Eh, syempre tayo mga rescuer, hindi rin naman natin Opo. compromise yung safety natin katropa. Kasi minsan nagpapa-rescue sila during na. Oh, Kasi during the sabi- onslaught of time. Sinabihan na sila na dapat preemptive evacuation. Dapat kailangan na nilang pumunta dun sa evacuation center. Huwag na sila magpapa-rescue during kasi delikado na po yun. So, yun yung ating mga safety tips. So, katropa, balikan natin yung ating mga viewers. Meron tayo nadagdag. So, shout out naman natin sila. Si Sir Eric Jr. Hepte from OPFM Albay. Sir, isang ligtas na araw po, Ma'am and Sir. Morning, Salamat po sa inyong panunood dyan, Sir, sa sa pag-support. dyan sa Albay OPFM. Shout out po sa aking napakabait na dyan, si Ma'am Sheila Escote. Hi, Ma'am. Good morning po. Yan, OLP focal person natin dyan. Siyempre, si Ma'am Abigail Munda Olazo. Sabi niya, good morning po, Ma'am and Sir. Pa-shout out naman po, Servcom 4506 Medallion Base Pulangi. Magandang buhay po sa mga ka-serve po. Hi, Ma'am. Hello po mga ma'am. Supportive partner natin Yes, partner dito natin. sa Pulangi. Pag may mga activities tayo, halimbawa ng Park Olympics, o lagi tayo Present sila. lagi silang present. Nung nagkanak tayo ng Far Square Road Show doon Andun sa din sila. Alay, andun din sila, so tumulong. So salamat po sa inyong laging pagsuporta Pag-support, sa opo. anumang mga activities ng BFP Pulangi Opo. Fire Station. Patuloy lang po yung mag-support. Ayan. So shout out po sa inyo. Ikaw, may isa-shout out ka ba? Ay, shoutout ko syempre yung asawa ko. Yung asawa ko niyan. Busy. Asawa mo ngayon. Ayun sa likod. Busy siya. Siyempre, shoutout ko rin yung family ko dyan sa Port Saturn and then family ko rin kay Macy's dun sa Ligaw pa na. Shout out din sa aking family dyan na kahit isa wala man lang nanonood. Salamat sa support. Good morning sa inyo dyan, sa aking mga loved ones. Then sa Barangay Mindes Pulangi, Albay. Okay, katropa, ano pa? Meron ba tayong mga further announcement? Number one. Keep updated lang siyempre sa Facebook page. Bali, yung sa Pulangi, Pulangi RV. RB Fire Station, yun po yung aming Facebook page. Bali, Ayan. kailangan nyo po doon mag-follow and then i-share nyo rin po yung link na yun. Para at least, mas marami po kaming maging friend. Ayan. And hindi lang dyan, meron tayong everyday posting on fire safety tips. Yeah. Tapos lalo na ngayon mga updates when it comes to the recruitment processes ngayong buwan ng July. So, magi tayo. Abang-abang lang sila. Abang-abang lang kayo dito sa Pulangi RB Fire Station. Or kung may katanungan po kayo, meron tayong contact number dyan na naka-flash sa inyong mga Sa screens. screen. Ang contact number po ng Pulangi Fire is 0951-112-8688. Yes. So, dyan lang po kayo tatawag. Wala na pong iba. Ano pa, Balik ako kayo pag may mga problema. Wag lang problema sa pera. Ayan. Number 2. Number 2, Save save contact. save contact number of BFP po lang. Bali, save nyo na lang yan. Number 3, follow our Facebook account. Yung kaninang binanggit namin kanina. And then, yung sa region, dapat makuha din nila yun. Yung sa regional office, dapat ma-follow nyo rin. Kasi Kasi, syempre sa daming aplikante, ang daming magtatanong niyan sa akin, ang daming mag-PPM, paano po ba? O at least kung may naka-follow kayo sa mga pages po ng BFP, o mabibigyan kayo ng mga kaliwanagan kung ano ba yung mga gagawin ninyo, mga updates para hindi tayo hindi tayo mahirapan. So maliban dyan, batiin din natin katropa yung ating birthday July celebrator birthday kayo, July. Happy birthday kay Apple Tree Henry and Yan. Siya lang naman ang nag-iisang birthday celebrator natin ngayong July. And of course, congratulate natin yung ating newly promoted personnel dito, si SFO3, po. Sir Jomar Picato, ang Deputy. ating Deputy Farm Marshal and ang ating Chief Congratulations. Administrative Division. Thank you so much, sir, sa iyo pong pakain. Nagpakain po si Sir last week. Sana may ma-promote pa para marami next ang pakain. pagpakain. Para tropa, meron pa ba tayo? Kasi ang oras natin ay hanggang 10:05. 10:00 lang. Gusto po namin pasalamatan ang technical support personnel coming from Alejandro Broadcasting Network. Diyan po sa ABN, si Sir Jonathan. Sir, thank you so much po Thank sa you so inyong much, laging sir. pag-assist, pag-support sa amin dito sa Pulangi Fire Station. Patuloy. Sa patuloy po na pag-assist sa amin kapag kami ay merong OLP on air, schedule po sa inyo. And of course, kay Sir Alejandro. Yes, Sir po. Alejandro Alienza. Sa patuloy na pagbigay sa atin ng oras na makapag-share tayo ng mga fire safety tips,
kung ano pa mga updates dito sa ating opisina, mga announcement. Yes. So, papasalamat tayo kasi lahat tayong DFP Pulangi within Albay, meron talaga tayong mga schedule. Oras talaga. May oras na ibinibigay sa. So, at least magandang, magandang oportunidad to para sa atin, oportunidad na makapagbahagi ng mga kaalaman, sanayan, o kung ano pa man dito sa ating mga tagapakinig at mga taga-panood. Yes, So, ulitin po namin, maraming salamat po sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, si Katropang G, si SFO1 Angeli Emret ng Pulangi Fire Station. Ito naman po si Fire Officer 2 Benis Dura Jr. Katropang Doors, and sa ulitin po ulit. Magandang umaga po. Bye-bye po. Isang ligtas na umaga po sa inyong lahat. Isang ligtas. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool.